Happy New Year po! Sa ating lahat, sa lahat po ng mga narito, naging mabuti sa atin ang Ama nating sa langit. Narito pa rin tayo at by faith, mapagpalang taon sa buong SBC Mandaluyong. Amen? Alam nyo ho, wala na hong magandang practice na makita. Bagamat hindi ito makikitang letra por letrang nakasulat sa banal na kasulatan ng Diyos. Yung makita ng Panginoon, yung unang Sunday ng taon, hindi ka absent, hindi ka late, hindi ka nagpabaya sa ating pagkakatipon. Maganda hong ugali yan. At maganda rin hong indikasyon yan. Ibig sabihin, ang Panginoong Yesus, siya pa rin po ang nangunguna sa buhay natin. At yung boses ng salita ng Diyos, at yung banal na spirito na nasa atin, nakikinig pa rin ho tayo. Amen? So, ngayong umagang ito, itakil po natin itong bagay na ito. Tingin ko maganda ito eh. Kasunod nung tinatawag na tema nating surrender. Amen? Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng Galatians, sa chapter 2, verse 20. Ito po ay pamilyar na talata. At the same time, ito po yung aking life verse. Itong Galatians 2:20 na ito. Okay, basahin ko na ho . Sabi ho, sa Galatians chapter 2, verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Maaari na po kayong maupo. Ang una pong paksa na pag-uusapan natin sa unang Sunday ng taong 2026 ay magmumula ho dito sa talatang ating binasa. Ang pamagat ko ng ating pag-uusapan na topic ay, what does crucified with Christ mean? What does crucified with Christ mean? Ano ang ibig sabihin na ang isang Kristiyano o isang taong ligtas ay crucified with Christ? The context of Galatians chapter 2 ay nakasentro ho sa kung paano yung mga believers, yung mga Christians, kung paano sila na-justify before God. Ibig sabihin, napawalang sala. Diyan po umiikot yung buong chapter 2 ng aklat na iyan. Bakit? Kasi nung panahon na yan ay parang panahon rin natin. Naglipa na po yung mga tinatawag na false teachers. O yung sa Tagalog, yung mga bulaang tagapagturo. And these false teachers were instructing the Galatian churches that faith in Christ alone was insufficient. Hindi raw enough yung manampalataya ka lang sa Lord Jesus Christ. Eh kung hindi pala sapat, ano yung tinuturo nilang maling katuruan? O yung faulty doctrine na pinapangalat nila doon sa mga Galatian believers. Tinuturo nila na ang kaligtasan ng mga mananampalataya dapat rin pong mag-undergo ang mga Galatian believers, kasi mga Gentiles ito, kailangan nilang mag-undergo sa tinatawag na circumcision o yung pagtutuli. And then, they must adapt doon sa mga Jewish practices. Only then, pwede nilang i-claim na sila ay tunay ngang mga tagasunod
ng Diyos at ni Kristo. Kumbaga, doon lang masasabi na sila ay fully justified before God. Nga lang, merong Apostle Paul, isang mananampalataya ng Panginoong Hesus, alagad ng banal na Diyos, na nirefute yung kanilang mga maling katuruan. So kung titignan po natin sa 15 at 16 ng chapter 2, makikita po natin kung paano ipinaliwanag ng Apostle Paul na tunay nga na ang kaligtasan o katiyakan ng pagpunta ng kaluluwa ng isang tao sa langit ay dahil lang sa pananampalataya lamang sa bugtong na anak kay Jesus Christ. 15. He who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles. Next. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Anong sinasabi dito ni Pablo? Merong mga Hudyo na ang paniniwala nila dahil Hudyo sila by nature, hindi sila kasing sinner na mga hentil na ito. Na taga saang lugar? Galacia. Pero, nirefute yan ni Pablo. Napakalayo sa katotohanan yan. Sinupalpal sila. Sabi sa 16, walang tao ang nadja-justify o napapawalang sala gamit ang works of the law o yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi lang ito yung 10 utos na moral law. Kasi ang kautusan ng Diyos, maraming section yan. At isa dyan, parte dyan yung pagtutuli. At yung iba pa nilang practices na ibinigay ng Diyos na exclusive lang para sa mga Hudyo. Ngayon, ang ginagawa ng mga Hudyo na narito ay ini-insist nila na kailangan para masabing talagang justified kayo, bayad ang kasalanan ninyo, at malinis kayo sa harapan ng Diyos, kailangan mag-work kayo sa law. Gumanap kayo at sumunod kayo sa aming mga kautusan na ibinigay ng Diyos sa aming mga Hudyo. Pero ang sabi niya, nadja-justify daw ang isang tao, Hudyo man o hindi, sa pamamagitan ng faith kay Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ. Kahit kami, yung mga apostoles niya, nakabilang ako, at yung mga disipulo niyang mga Hudyo doon sa tinatawag na bayan ng Israel, kami rin ganun, doon kami na-justify, hindi sa works of the law. Anong sabi niya? That we might be justified by the faith, sa pananampalataya, hindi sa paggawa o pagsunod sa mga kautusan. Kaya nga po, sa panahon natin, kung may naniniwala sa kalagitnaan natin, magiging masakit tong katotohanan na ito dahil maraming kababayan natin ang nag-iisip at nag-aakala at pinaniwala na kapag sumunod ka sa 10 utos, paraan yon. Some kind of paraan yon para mabawasan yung kasalanan at kung papalarin, papapasukin sa langit. Which is, napakalayo po sa tinuturo ni Apostle Paul. Napakalayo sa sound doctrine ng banal na kasulatan. Sabi diyan, ang katiyakan ng kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao ay nakasentro lamang sa pananampalataya kay Jesus Christ. And not by the works of the law. Linaw, not by the works of the law. So ano makikita natin dito?
maganda sundin ang kautusan ng Diyos. Lalong-lalo na yung section ng moral laws. Yung 10 utos na pamilyar tayong lahat. Pero wag ho nating mapagmalian o akalain na dahil maganda yon, yun yung paraan. Yun yung salvation plan. Hindi po. In fact, yung tinatawag na law, ibinigay yan hindi para maligtas ang kahit sino mang makasalanan, kundi salamin na magpapakita na marumi nga tayo sa harapan niya. Na magpaparealize sa atin na kailangan natin ng tagapagligtas. Diba? Kaya nga sabi niya, for by the works of the law shall no flesh be justified. So doon nagsara. So walang mariligtas sa pagsunod sa kautusan na binigay ng Diyos sa aming mga Hudyo. Mapahudyo man yan o hentil. At same na katotohanan yan maging sa panahon natin. Amen. So, ipinaliwanag niya yung batas nila. I believe marami dyan hindi pamilyar doon. Para maiwasan po yung confusion, kaya niya inexplain at nirefute. Kumbaga, sinasabi niya dito, ako nga dati, wala pa ako kay Kristo. Tinatry kong ma-please ang Ama namin sa langit by keeping the law. Pero ang totoo, he was not really living for God talaga. Ginagawa niya yon para sa sarili niya. Para maramdaman niya at maipakita niya sa iba kung gaano siya ka-spiritual. Kung gaano siya ka-religious. Pero hindi siya papuntang langit. Nakukuha niyo ho, wala siyang eternal life. Full of knowledge and info siya sa religion nila at sa Diyos nila. Pero yung tinatawag na salvation at katiyakan, wala siya. Nasumpungan niya lang daw yon hindi sa law. Nasumpungan niya lang daw yon saan? Sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya nung time na dumating si Apostle Paul doon sa Acts, di ba? He gave up. Nung tawagin niya ang Lord na Lord. Amen. Doon sa malapit sa road ng Damascus, doon, ginave up niya na po yung pagtatry niyang ma-achieve yung righteousness sa sarili niyang kaparaanan. At doon na po siya nagsimula nung sabihin niya yung Lord na i-accept na ang righteousness ay makukuha lang sa bugtong na anak. Amen? Doon magsisimula yung living for God talaga. So ano yun? Justification by faith through the Lord Jesus Christ. Yun po at siyang tanging paraan para maging possible na ang isang tao ay tunay yung living for God o mag-live for God o mamuhay para sa Diyos. Ang pagiging crucified with Christ, ibig sabihin ay we are no longer under sa penalty ng law. Kasi hanggat nag-i-exist ang law, nag-i-exist ang sin. Pero si Jesus Christ ang nagbayad ng kasalanan. Yun tayo ang dapat managot. Siya yung nanagot. Makikita niyo po yung tinatawag na great exchange. Kaya ang Diyos natin, hindi natin pwedeng baliwalain . Kasi tignan mo, ngayong save ka na, sumasablay-sablay ka pa rin sa harapan niya . And yet, pagkatapos nun, bibigyan ka pa rin ng blessing . Ikaw, ramdam mo sa sarili mo, dapat ka nang paluin . Pero, makikita mo, may blessing pa rin. Kaya yung mga bagay na hindi pa nakapako kay Kristo, isurrender natin, Lord, ipapako ko na rin tong kasama mo. Amen? Kaya doon mo makikita yung isang ligtas, nagpapakabait, hindi para pumunta sa langit. Kundi dahil doon sa katotohanan na merong nagbayad ng katiyakan niya sa langit. At meron siyang, kumbaga sa isang utang na kahit kailan hindi niya mababayaran.
Tapos ito pa maganda, hindi pinababayaran. Nakakahiya yun. At yung feeling na yon ay nanggagaling sa katotohanan na yung sakripisyo ni Kristo ay talagang supisyente. Kasi wala ka nang gagawin wala nang hihingin sa'yo Tinapos niya yung hindi mo masimulan at di mo rin kayang tapusin. Diba? Ang bait ng Diyos na meron tayo Kaya nakakahiya kung susuklian natin lagi ng katigasan ng ulo, hindi pagpapasakop, buhay na hindi nakasurrender. Kaya pag nabalik tayo sa ulirat, napitik tayo ng, balik agad. Diba? Dapat mabilis tayong mag-repent. Lord, patawad. Ano bang gagawin mo? Pako mo kasama ni Kristo, sa'yo na to. Diba? Nakukuha niyo ko? Kaya yung linyang crucified with Christ, ang pinakaibig sabihin nito, we are new creations. New creations. Alam niyo yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Ano sabi diyan? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So anong sinasabi dito ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Korinto? Ang sinasabi niya dito is, kung ang isang mananampalataya na nag-church sa Corinth ay talagang crucified with Christ at talagang yung taong yan be in Christ, dapat araw-araw niyang ipaalala sa sarili niya na bagong nilalang na siya. At yung mga luma na pamumuhay niya nang wala pa siya kay Kristo, tapos na. Tapos na. At ang sasabihin niya palagi, behold, tignan mo, lahat bago na. Kasi binago ka na niya. Ang nakita ko sa aking buhay, sa tuwing kakalimutan kong i-preach yung katotohanan na yun na bagong nilalang na ako, dahil sa gospel ni Kristo na niyakap ko, doon ako mas maraming nagagawang kasalanan. Doon ako mas karnal. Doon ako mas merong nakatalikod na puso. Doon ako mas backslider. Pero once na pinipreach mo yung katotohanan, di ba crucified with Christ ka na? Sumampalataya ka na sa Kanya? Binayaran na niya yung sins penalty, kasama yung sa'yo doon. Bagong nilalang ka na. Hindi ka na dapat naggaganyan. Hindi dahil sa para pumunta sa langit, may nag-secure na ng pwesto mo sa langit. Amen? Amen. Kaya sabihin mo lagi sa sarili mo, iba na ngayon, bagong buhay na kay Kristo ngayon. Hindi to yung bagong buhay dahil gusto mo magbagong buhay. Literal. Absolute truth yung may bagong buhay ka na kay Kristo. Kaya madalas tayo gumigewang-gewang. Kasi kapag meron ng tukso o offer si Satan, imbis na i-preach natin itong 2 Corinthians 5:17, doon tayo nakatingin sa offer. Kaya nung resulta, kakagat tayo. Anong mangyayari? Dating gawi, all things na dapat pass away, di ba? Nangyayari pa rin siya. Kaya ang sinasabi dito ni Pablo, dapat ang testimony na makita ay yung old life na po is dead and gone. Romans 6:4. Anong sabi diyan? Romans 6:4. Sige nga, patingin. Nakakahabol kayo? Malinaw naman? Okay. Anong sabi diyan? Therefore we are buried. Patay na. Kaya nga, di ba? All things are passed away. Kaya pag, di ba, meron kayong nanonood kayo ng pelikula sa mga English, anong sabi pagpatay na? He passed away. Buried. Ano ibig sabihin nun? Nilibing na. With Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Saan natin makukuha yon para di tayo ligaw? Bible. Amen?
Ang makita natin dahil sa crucified with Christ na tayo, magbubunga ito ng mga bagong pag-ibig sa atin. Hindi na yung gaya noon, nung wala pa tayo sa Lord Jesus Christ, meron tayong tinatawag na mga lumang pag-ibig natin. Saan? Tawag ng laman, kamunduhan, nakukuha nyo, kayabangan, kasakiman. Yung mga bagay na hindi nakasentro sa bugtong na anak. Yun yung mga lumang pag-ibig na meron tayo. Kung itatakil ko yan, napakarami niyan eh. Kaso may limitado lang tayong oras. Amen? Kaya nga sabi dito, Galatians 5:24. Mula na rin ang verse napapagaya. Amen? Amen? Galatians 5:24, and they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. O, yan, di ba? Kitang-kita. Kaya, sa tuwing iiral po, yung mga tinatawag na old flame ng ating old life, yung ating mga lumang pag-ibig ng kamunduhan at tawag ng laman. Ayan, nakalagay, di ba? Anong sinasabi ng Biblia? Dapat nakapako na kay Kristo yan. Kaya kapag umaatake yan, umiiral yan, ano pang hinihintay mo? Kunin yung 3 pako. Ipukpok doon. Lord, dapat naka-crucified na to. Diba? Yung mananalangin ka, Lord. Kasama na to dun eh. Kasama na to dun. Hindi na ako dapat nandito sa affections and lust na ito. Kaya ang result, nung crucified with Christ, so magkakaroon ka ngayon ng new devotion. New love. Amen? So itong devotion na ito, i-dedicate mo yung sarili ko, sa banal na Diyos, at pagbibigay ng glory sa banal na Diyos habang nabubuhay tayo dito sa lupa. At ang new devotion na yon ang magmo-mortify every day sa mga selfishness o covetousness na malalim na nag-uugat at nagtatago sa bawat pagkatao natin. Kaya hindi ka pwedeng nagsisinungaling sa sarili mo. Amen. Kasi pwede ka maging pa-spiritual pero di ka spiritual. So, in other words, di natin dapat pinapayagang umiral yung mga buhay, yung mga pag-uugali, yung mga takbo ng isip nung wala pa tayo kay Jesus Christ. Ephesians chapter 2, verse 2 hanggang 5, dumadami talaga ang verse. Wherein time past ye walked according to the course of this world. See? Ano to? Ito yung old things. Amen? Bino-brought up ni Apostle Paul. Sabi niya sa mga believers sa Ephesus, ito kayo dati, lumalakad kayo sa kurso ng buhay according saan? According to the prince of the power of the air. Kumbaga ang sinusundan nyo na pinuno, si Satanas. Walang kahit sinong hindi ganito. Lahat tayo ang conversation natin o yung buhay natin sa nagdaang panahon, ganito. The lust of our flesh, fulfilling the desire of our flesh and of the mind, and whereby nature the children of wrath, even as others. Ano pa nakalagay? Sabi dyan, but God who is enriched in mercy for His great love, wherewith He loved us. Ano pa? Last. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Paulit-ulit siya. So, papaliwanag ko In other words, hindi ko pwedeng sabihin na crucified with Christ and Christian life ko. Pero hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Hanggang ngayon, ang sinusunod mo pa rin yung gusto mo. Kung ano yung nasa isip mo, yun yung dapat mangyari. Kapag ginusto mo, makukuha mo. Asan yung verse na yun? Balik ka sa 3. Balik ka sa 3, makikita mo.
Malalaman mo kapag naka-crucified ka eh. Tingnan niyo po. Sa baba, conversation in time past. Ano daw yung uri ng pamumuhay nung wala pa kay Kristo? Lust of the flesh. Ano daw yon? Fulfilling the desire of the flesh and of the mind. So kung ano yung gusto ng laman at kung ano yung maisipan, yun yung gagawin. Yan daw yung nature ng mga hindi ligtas. Children of wrath, ibig sabihin yung mga itatapon sa impyerno. Pero ano sabi ni Pablo? Mabuti na lang sa 4 and 5, ang Diyos may mercy at may great love. Ngayon, kung pinapahalagahan mo yung mercy na yan at great love na yan, na ang tanging magpapahalaga lang ay yung mga totoong ligtas, nakukuha nyo, ba't mo gagawin yun nasa verse 3? Hindi ka na children of wrath. Hindi ka na children of disobedience. Kapag sinabi mong ang Christian life mo ay crucified with Christ na Christian life, yun yung mga walking according sa nilakad ni Jesus Christ. Amen? Hindi sila yung mga walking according sa course ng world pa rin. Kumbaga, kung paano ka nagpasaway sa nanay mo, ganun ka magpapasaway sa pastor mo. Kung hindi ka mapigilan ng tatay mo, hindi ka rin mapipigilan ng pastor mo o ng kahit sinong miyembro na nagsasabi sa'yo ng tama at mabuti ng Lord. May problema ka ata, hindi mo naiintindihan yung Bible. Kaya makikita nyo po pwede kang magpa-spiritual na hindi ka spiritual. Masasabi lang spiritual ang isang tao kapag talagang yung Christian life niya nakapako kay Kristo. At paano natin malalaman nakapako tayo? Dapat biblical. Amen? Nasa Bible. At tama yung interpretasyon. Diba? Ang nagda-drive sa atin sa interpretasyon na to, yung guidance ng Holy Spirit. Hindi emotions. Amen. Kaya kung meron tayong makikita sa sarili natin o sa kapwa natin na nagsasabing yung Christian life ko crucified with Christ, pero nandun pa rin siya sa tinatawag na lust of the flesh. Ano yung sa verse 3? Ano yung nakalagay? Andun pa rin siya sa fulfilling ng desires niya at ng mind niya. Kung ano yung magustuhan niya, kailangan mangyayari. Kailangan makukuha niya. Ay, nako. Kung ano yung nasa isip niya, yung preoccupied siya, kailangan akin yan. Nako. Hindi yan spiritual. Alam niyo kung anong spiritual? Yung tunay na crucified with Christ? Simple lang. Masunurin. Mapagpasakop. Nakasuko ang buhay kay Kristo. Kung yung dati pasaway ka sa nanay mo, sa iyong lumang buhay, sa bagong buhay mo kay Kristo, gumagalang ka na sa authority na nasa harapan mo. Hindi ka na magpapasaway, susunod ka na. Kahit may option kang magpasaway o hindi magpasakop, pipiliin mo pa rin yung option na magpailalim. Bakit? Kasi, ganun si Jesus Christ sa Ama. Amen. Kasi ang tunay na spiritual o tunay na crucified with Christ, ang tutok niyan, lagi, kung nakasunod ba siya, nakailalim ba siya, nakasuko ba siya kay Kristo. Kasi yun ang yun yung tunay na mind of Christ. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. O paano ba siya nag-walk by faith? Hindi siya umalis sa kung ano ang kalooban ng Ama. Nakapako siya doon sa tinatawag na perfect will of the Father. Kaya di pwedeng may sarili kang lakad. Hindi pwedeng may sarili akong lakad. Ang tagal-tagal ko nang sinasabi sa church na ito, ang bagay na ito. Ang dami nang nawala, ang dami nang nagbago at ang dami ng mga bago. Sinasabi ko pa rin, sana magets na bago bumalik ang Panginoon. Hindi pwedeng may sariling lakad ang isang tagasunod ng Panginoong Yesus. Tagasunod, ibig sabihin, nasa likod ka. Meron kang sinusundang nangunguna sa'yo. Amen? Kasi never ang Lord, hanggang ipako siya sa krus, nagsarili ng lakad. Ang gusto niyang ilakad, at nakita nating tinapos niyang lakad, yung lakad na nakasentro sa kalooban ng Ama. Kaya malalaman mong crucified with Christ ka kapag
ganito ang lakad mo. John 4:34. Jesus saith unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Sabi niya, ang pagkain niya daw, gawin yung kalooban ng Ama at tapusin yung kalooban na yon. Meron ba kayo nakitang nagsasariling lakad siya dyan? Ang nakikita ko dyan, isang bugtong na anak na masunurin, mapagpasakop, at nakasuko. Kung ano yung in-instruct sa kanya ng Ama, sunod lang siya, pailalim lang siya, suko lang siya. John 6:38, isa pang example, na ultimo si Jesus Christ, na practice niya yung crucified with Christ. Kahit siya mismo yung Christ. Nakapako siya doon sa kalooban ng Ama. Ano sabi diyan? For I came down from heaven not to do mine will, but the will of him that sent me. Nakukuha niyo ho? Hindi niya yan sinabi dahil maganda lang yung pakiramdam. Pabor sa kanya yung tinatawag na kursong lalakaran. Hindi ho. Kahit na nasa Gethsemane siya at naghihirapan siya, nagsisweat siya ng blood dahil sa sobrang agony, yan pa rin ang salitaan niya at yan pa rin ang ipinamuhay niya. Nevertheless, not mine will, but thine. Kasi maraming Kristiyano nakapako kapag pabor sa kanya. Kapag kakabig siya doon sa landas na tatahakin niya. Pero kapag baku-baku na ang daan, sigsag na bato-bato, hindi patag, mahihirapan, bigla na lang nagtatalsikan yung mga pako. Bigla na lang natatanggal at bumababa doon sa pagkakapako kasama ni Kristo sa krus. Tiyakin lang ho natin na ang pagsunod natin kay Kristo, pagpapailalim natin at pagsusuko ng buhay natin, hindi po yung sinasabi sa TV Patrol na weather lang. Dapat kahit anong klima, gustong-gusto mo man, sakto lang, o ayaw mo gawin, pero dahil kalooban ng Diyos, gawin mo. Kaya kapag meron akong prescribed word of God, sinabihan ka na, ang totoong crucified, hindi naman mapapako si Jesus Christ dun kung nagsariling lakad siya, di ba? Kaya siya nandun, dahil sumunod siya, nagpailalim siya, nakasuko siya sa perfect will of God. Malinaw ho? John 6:39, and this is the will of him that sent me, that of all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last days. Tinan niyo po sa harapan. This is the Father's will. Ibig sabihin, pag crucified with Christ, ang isang Christian life o ang isang Kristiyano, nakapako siya sa Father's will. Kapag nakapako ang isang Kristiyano o bagong nilalang sa Father's will, ang unang kumikinang na salita dyan, nakasurrender. Kaya makikita mo yung sanga niyan, nakasunod, nakapailalim. Tanungin niyo sarili niyo. Kapag merong sinabi at hinalimbawa ang Panginoon, tanungin niyo, ito bang tinitibok ng puso ko, inaandar ng utak ko? Parehas kaya kami ng pakiramdam dito? Parehas kaya kami ng iniisip? Pag pinili ko kaya ito ang pipiliin ng Lord? Pag sinabi kaya sa kanya ng Ama na wag, ay tutuloy pa rin kaya si Jesus Christ? Napakadali ng sagot, no-brainer. Amen? Ask yourself, totoo ba talaga sa akin ang Galatians 2:20? Pwedeng kantahin. Pwedeng kabisaduhin yung crucified with Christ. Pero ang tanong, crucified with Christ ba talaga tayo? So ang conclusion natin sa ating pagtatapos, ang emphasis ng Galatians 2:20 ay kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Not the other way around. In short, ang aral ng Galatians 2:20 ay kung paano tayo nakatakas sa penalty of sin para mamuhay sa buhay na pleasing sa Diyos, hindi pleasing sa atin. Naniniwala ko ngayong taon, hindi lang niya gustong piliin natin siya o sukuan siya. Kung talagang seryoso tayo na pinili natin siya at sinukuan natin siya, ipapako din natin ang sarili natin sa mga kalooban niya. Kung ano yung nasa puso niya at isip niya, yun yung susundin at gagawin natin.
Amen? At kung kukontra man ang sarili natin araw-araw, magiging bloodbath to. Kasi magiging daily dying ito. Amen? So, yun lamang po. Nasagot naman siguro yung tanong, no? What does crucified with Christ mean? I hope malinaw na.